Hello! Welcome po sa episode 2 ng Models of Manila Podcast, ang number 1 podcast sa Pilipinas. Kamusta po? Ngayon meron po tayong very special guest. Of course, a former Senator Antonio Trillanes. Sentry, kamusta po? Mabuti naman. Salamat for inviting me, Mark. Ngayon, so diretso na tayo, Sentry, sa mga mainit na balita ngayon. Yes. Nagsalita si bagong ombudsman, Boying Rimulya, na yung investigasyon dito sa mga diskaya ay naikonekta nila or rooted doon sa kanilang koneksyon kay Senator Bongo. Marami pong nagulat dito kasi bakit biglang si Bongo biglang binalik doon? Ang iniimbestigahan daw, ang gusto nilang maimbestigahan, yung nangyari nung huling 3 taon. Pero ano ba yung kahalagahan ng pag-link sa mga diskaya at yung kanilang korupsyon dito kay Senator Bongo? Una, hindi naman magsasalita yan si Ombudsman Rimulya kung walang basis. Then, ang saysay nitong lahat ay kung gusto natin malaman yung ugat nito, kailangan talaga hanapin mo sa nagsimula. At by the very admission ito nila Diskaya, talagang lumago sila noong 2016, nung panahon ng nila Duterte. And ito yan, nung panahon nila Duterte, sila yung mga siga, di ba? Si Bongo, yan yun eh. Halos siya talaga yung alter ego. Siya yung alter ego talaga ni Duterte. At ang pinakang punto rito, walang nangyayaring mga ganyan. Mga malalaking mga kontraktor na walang basbas ni Digong at ni Bongo. Ganun lang kasimple yan. Kaya it's very logical na siya nga talaga yung nasa likod nito. At so, ngayon, bakit kailangan natin bumalik sa ganon? Kasi, yun na nga, para malaman natin yung ugat, kaya chronological dapat. Diba? Simulan natin, 2016, then pababa. Yun. Tingin nyo anong mga posibleng makita nila? Siyempre yung merong di ba? Merong partnership between CLTG and yung St. Gerard. Ano yung mga posibleng ma-uncover kaya o paano maiko-connecta ito na sa mga posibleng krimen o posibleng mga ikaso dito kala Senator Bongo? Alam nyo, itong malalaman natin yan eventually, pagka pumiyok itong sila Diskaya, and hindi lang si Diskaya, pati yung Yusek Bernardo. Yan din naman yung na-mention ni Ombudsman Rimulya. Dahil pag alam nilang there is no way out for them except to tell all, no? Kasama na kung sino talaga yung pinakang padrino nila right from the very start and up to now, doon lang. Pagka nangyari yun, di sabihin nila. If not, they will have to take the fall at pagtakpan nila si Bongo. Pero sa akin doon, sige lang. Di kung gusto niyo magpakulong para proteksyonan si Bongo. Anyway, meron naman akong ikakaso kay Bongo in relation to the infrastructure scams. Hindi lang yung kasing CLTG and Diskaya ang issue. Yung mismong pagkakaroon ng billion peso projects ng CLTG na pagmamay-ari nung tatay ni Bongo on paper at yung Alfrego Builders na pagmamay-ari nung kapatid niya. Yan po ay bawal. So, kung ikaw ay nasa position na pwede kang kumbaga, you have something to do with the awarding of the contract, dapat hindi yan konektado within first degree of consanguinity sa'yo, sa pamilya mo. Otherwise, plunder yon directly. Ganun ang definition ng plunder. Hindi yan pwedeng sasabihin mo na ano malay ko sa negosyo ng kapatid ko o tatay ko. Wala naman, iba naman sila. Yung position na yon, hindi pa pwede yun sa batas. Kasi precisely, in plunder law, pagka nagbenepisyo ka ng illegally ng more 50 million pesos, plunder yon. Pag sinabing pag nagbenepisyo ka or your family within first degree of consanguinity, it's defined.
Kaya hindi pa pwede yun. Bakit ganito? Bakit hindi pa pwede yung argumento sinasabi ni Bongo? Kahit na mukhang kaawa-awa siya, kung anong drama niya, yung batas naka-state yun. At ito yan, para makita natin yung absurdity nung assertion niya na wala siyang kinalaman. Kung pwede yung ganong alibay, di lahat ng mayor, governor, kahit presidente, i-award ko sa tatay ko. Sabihin ko, Tatay ko naman yan, tatay ko, wala naman akong kinalaman dyan. Nag-influensya ba ako? Hindi. Teka muna, paano mo nasabing hindi ka nag-influensya? Asan ba yung CLTG at saka Alfredo Builders bago nagpresidente yung si Digong? Wala sila sa national projects. Pero, sandamakmak proyekto nila sa Davao kung saan nandoon sila. So, doon mo makikita yung pattern. Hindi naman pwedeng, ganun yan. Yung sinasabing, lahat naman tayong kamag-anak, may kamag-anak tayong nagnenegosyo, oo, pero hindi sila pwede magnegosyo kung saan sakop mo yung pwede kang maka-influensya. Kunyari, mayor ka ng Pasig. Ito si Mayor Vico Soto. Kung may kamag-anak man siya na nagnenegosyo, nagkokontrata sa gobyerno, pwede siya dun, let's say, sa Mindanao o sa Visayas, na hindi niya pwedeng ma-influensyahan, tsaka wala siyang power over the contract. Siya, as the special assistant to the president, si Digong, alam natin, talagang body-body yan, dalawa na yan. Buong Pilipinas yung sakop niya. Sana sinabi niya sa kapatid niya, tsaka sa tatay niya, wag muna kayo magnegosyo sa gobyerno, pwede kayo magnegosyo sa private. Ganun lang yon. Pero precisely, dahil nga inimpluwensyahan nila, inaward nila, consciously o regardless, kahit totoo yung sabihin niya, hindi siya nag-impluwensya, bawal yon based on the plunder law. Ganun kasimple po yun. Speaking of yun nga, yung mga ipafile niyong kaso, alam niyo ang isang nangyari doon sa pag-upo nitong si Ombudsman Remulla, syempre kumukontra yung mga DDS, ayaw nila. Mas na-realize ng mga tao, maski ako rin, na very powerful pala yung ombudsman. Parang nakalimutan natin na napakalakas pala nung kapangyarihan na yun. Nagrereklamo yung mga ibang tao, bakit walang napapakulong na malaking pangalan nung mga uling taon? Sino bang nakaupong ombudsman? So, how would you compare itong si bagong ombudsman Boying Remulla mula doon sa Duterte appointed na si Martires na ombudsman natin for the last 7 years? Ang unang punto dun sa sinabi mo, Mark, pagka nagagalit yung mga DDS, ibig sabihin you're doing the right thing. Di ba? Kasi talagang pagka mali o masama, ando doon sila Di ba? O ngayon, okay. Yung ombudsman, ito yung taga-bantay talaga sa against corruption. So, pag laganap yung corruption, ibig sabihin yung ombudsman mo is either incompetent or may pinoproteksyonan. At ganoon nga, nangyari, the past 7 years, tinalagayan talaga ni Duterte yan si Martires to protect them. Kung maalala ninyo, ang pinalitan niya, si Ombudsman Conchita Carpio Morales. Noong time na yun, iniimbestigahan nga sila Pulong at kung sino-sino. Anong ginawa niya? Tsaka yung deputy niya, si Overall Deputy Ombudsman Art Carandang, iniimbestigahan si Digong, yung kanyang sa bank accounts, so yung ill-gotten wealth, plunder, marami. Ngayon, nung nag-request itong si Deputy Ombudsman Carandang sa AMLAC nung mga bank statements ni yung mga flag transactions ni Duterte, anong ginawa ni Duterte? Tinanggal niya si Carandang. Tapos eventually na nga ang pinalit itong sila Martires. Tapos bago na lahat, nilagay na nila lahat yung mga tao nila. Kaya naproteksyonan sila. Kaya hindi lumalabas tong mga to, 'di ba? Pati nga yung salin pinagbawalan niya ng pag-release. So napaka-importante nung ombudsman sa paglilinis ng corruption sa gobyerno. Speaking of AMLAC, yun nga, ngayon may bago na tayong ombudsman. Tingin nyo mas may chance na mailabas yung mga bank accounts na sinasabi nyo na pwedeng smoking gun
pagdating dito sa korupsyon ng mga Duterte. Hindi lang kay Digong, kundi sa buong pamilya niya. Yes. Sure yan. Kasi isa yan sa mga ginawa ni Duterte. Nung pag-upo niya, nagtalaga siya ng kanyang bagong ombudsman, tapos naglagay siya ng bagong executive director ng AMLAC para talagang mapagtakpan lahat ng mga kalokohan nila. Pero eventually nga, tanggal sila sa pesto. Immediately, tanggal din yung executive director niya ng AMLAC bago na ito, mga itinalaga na to ni President Marcos. Kaya malaki na yung likelihood na ma-expose na itong lahat. Yung mga noon pa natin ina-assert sa Diba, yung last na Senate hearing lang, di ba? Nung nag-attend kayo, may mga sinabi kayo, mga tinatanggap nila Sara Duterte, nila Pulong, nila Baste. So, hopefully, mas lalabas na ngayon itong may bagong ombudsman na. Yes. Yan ang, Kasi naantala, kasi may impeachment sana eh. Lalabas sana nung impeachment, hinarangan naman nila. So, ngayon, hopefully dito sa AMLAC lalabas na yung katotohanan. Dalawa lang naman yung sentry, di ba? Kasi yung ibang humihirit sa inyo, dalawa lang naman. Either totoo yung sinasabi nyo tungkol sa mga bank accounts ng Duterte o hindi. Diba? And the only way to find out is to see. Makita mismo natin. Di ba? Bakit ako, game na game ako na, sige, ilabas. Ba't sila yung ayaw? Nakita mo si Duterte nun, pupukpukin nga ako ng microphone nun para lang hindi mailabas yun, di ba? Kasi waiver eh. Kasi pwede naman to ma-short circuit natin yung proseso. Pirma na ng waiver. Pirma ka ng waiver. Kasi nung ako, inakusahan niya ako na meron akong mga foreign bank accounts, pumirma ako ng waiver, hindi lang yun. Dinala ko yung media doon sa bangko sa Singapore na kung saan sinasabi niya meron ako na account. At yung teller mismo, sa harap ng mga media, sinabing wala akong account doon. Tapos nung napahiya siya, ano sinabi niya? Inimbento ko lang naman yun. Di ba? So, sa madaling salita, na-prove na nagsasabi kong totoo, siya hindi. Pero ngayon, ito ngayon ang assertion ko, siya naman ang umaayaw. Kaya alam niyo yung minsan yung mga maka-Duterte, sa sobrang blind following, ito, kitang-kita mo ito eh. Di ba? Pero parang sa kanila, hindi, basta. Ganon. Teka, hindi ako yung masama. Di ba? Huwag niyong sasabihin na ako yung masama, ako yung sinungaling kasi nakikita niyo na mismo itong mga pangyari ito. Ayun. So talagang tuloy-tuloy lang yung quest natin para ipakita sa buong Pilipino yung buong katotohanan sa mga pangyayari diyan. Ito, connected pa rin ito sa mga Duterte. Talagang lahat yata ng kaguluhan sa Pilipinas ngayon connected sa kanila. Kasi po nasa balita din yung mga rumored na mga coup d'etat. Meron yung sa September 21, yung sa Menjola, may mga riot. Tapos, meron pa nitong huli, di ba? Yung kay Barzaga, yung sa People Power daw na nilangaw naman. Is it all connected? Yung isang destabilization plot ba ito? At ang susunod na tanong, kasi merong mga lumalabas din na rumors na posible kaya merong iba dito ay Chinese funded or merong gustong makialam o gustong mag-destabilize sa administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos. So, isa ba tong malaking destabilization or coup d'etat plot? Not necessarily. Let's just say na itong mga iba't ibang mga circumstances nito nagkasalu-salubong lang. Okay. Kasi yung flood control issue, yung galit ng tao, valid yun eh. Valid yun. So talagang yung outrage, so kailangan nilang mag-demand na accountability, justice. Yun ngayon ang gustong sakyan ng mga maka-Duterte. Na ang pakay naman ay makabalik sa pwesto. Makabalik sa pwesto para mapagtakpan yung mga krimen na lumalabas sa kanila ngayon at yung paniningil sa kanila. At sila naman ulit ngayon ang maghahari-harian. So yun ang pag-align nun. Ngayon, ito namang tungkol sa China. This is in relation to what they plan to do with Taiwan, di ba? So, kung meron man silang mga invasion plans doon, makakaantala yung mga EDCA bases dito sa Northern Luzon ng Estados Unidos. At aminado naman sila Sara, sila Digong na maka-China sila.
So they're hoping na kung makaka-assume sa pwesto si Sara as president, immediately paalisin Lahat nila yan. yan. Yung mga Alis lahat, EDCA bases na yan. Kaya yun din yung geopolitical aspect nitong mga pangyayaring ito. Kaya napaka-komplikado, napakabigat at napakaseryosong issue ito. At hindi ito mawawala necessarily kasi may nag-uudyok. So ito nga, yung sa mga pagkilos, yung mga distab, yung mga coup, meron talagang mga grupo ng mga retired generals na mga Duterte na talagang agresibong naghihikayat sa mga active ranks, mga senior officers ng AFP na papatalsikin si President Marcos at iupo si Sara. Fortunately, focused yung AFP natin, mga active officers, sa kanilang trabaho. They're loyal to the Constitution. They are loyal to the chain of command. At ganon ang nangyayari. At more importantly, ayaw nila kay Sara dahil maka-China. Yun. Ayun. Hindi ba dapat mas higpitan or mas magsampa ng mga kaso? Hindi ba masyadong naging soft si BBM sa pag-handle dito sa mga sumusubok gumawa nito? You can say that. At alam nyo, siguro itong si President Marcos na in a way na trauma siya with what happened dun sa father niya na inakusahan na masyadong mahigpit, di ba? So kaya medyo maluwag siya. Ang problema, kung Duterte yung mga kalaban mo, pag maluwag ka, talagang ano nila yan, they will take advantage of that. Kaya nga, ngayon, ganito, siya na yung parang placed on the defensive. Kaya, I agree. I think it's time to shift gears and go on the offensive. Hindi naman sa gagawa ka ng mga o mag-iimbento ka ng kaso against these people. Kung hindi, yung mga ginawa na nilang krimen na nandiyan dyan, Imbestigahan na lang. imbestigahan na at i-pursue. Kaya nga, buti na lang, nadala si Duterte sa dahig. Yun naman, simpleng, di ba, enforcement, hindi mo naman siya na maririnig na gano'n. Then suddenly, ando doon na si Digong. Medyo may subtlety yung kanyang pag-pursue ng accountability. At alam mo, kung hindi nadala sa dahig si Digong, baka mas malaking likelihood na magtagumpay yung mga coup designs nila. So, merong figurehead na nakaano dito. Na gusto nung ibang mga opisyal sa AP kasi ayaw nilang isara eh. Okay. Yun, speaking of ito nga yung mga naggagawa ng rally at magpunta tayo doon sa sa medyo paborito ngayon sa social media at sa mga news. Itong si Meow Meow, si Congressman Kiko Barzaga. Ayun, kailangan ko lang din tanungin. Anong opinion nyo? Anong nangyayari dito sa kanya? Bakit siya ganyan? Hindi ba yung yung nanay niya, hindi ba siya nagaguide o na pagsasabihan? Anong nangyayari kaya dito pagdating kay Kiko Barzaga? There is something wrong with him. There is something wrong with him. Kailangan niya i-subject sa psychiatric examination. Kasi ganito yan There was one rally sa Cavite noong 2022. Kasi itong si Congressman Barzaga, Lenny yan 2022. Yung tatay niya yon. Congressman P.D. Barzaga, yung tatay niya, siya yung maka-Lenny. Biruin mong nagsasagutan yan sila. Nag-gate crash itong si Kiko Barzaga at binabad trip niya yung tatay niya. Nagsasagutan sila, ay naawat, hindi maawat. Umakyat sa stage, biglang nagcha-chant ng BBM. Doon sa Lenny, di ba, that's not normal, sabihin na natin. Very disrespectful at, na yun nga kasi ina-analyze din namin na posible kaya, baka there's something, kumbaga ayaw naman nating mag-judge, hindi naman tayo expert pagdating sa mga mental disorders, or pero kumbaga he is, pagdating sa social media, magaling siya He is knowledgeable pagdating kung paano mag-viral, mang-asar, mang-troll. Pero pagdating sa kanyang mga people skills, parang
doon siya medyo kulang eh. Hindi siya marunong makisalamuha masyado sa mga, lalo sa magulang niya, lalo sa ibang tao. So, yun ang tingin ko din. And of course, maski nga sa mga DDS na mga vloggers, nasisita din siya kasi nga nagparally siya doon sa Forbes Park. People power daw, konti na lang nga yung pumunta. Saglit lang siyang 30 minutes lang siyang nandun. Pumunta lang saglit, nagpa-interview, tapos umuwi. So, di ba, what does that say about his character, di ba? And isingit ko lang, kaya naman parang may nakikita na parang malakas yung engagement ng social media niya. Kasi kinakargahan ng mga DDS. Okay. Ginagawa nila, ine-elevate niya sila as some sort of Parang hero, ang palabas parang nila. hero dun sa Duterte camp. Kasi desperado na sila. Wala naman na silang i-elevate. Sino i-elevate mo? Si Pulong? Pag bigyan mo ng mic yun, bulilyaso ka agad yun sasabihin nun. So, wala. Di ba? Si Basti naman, kung matsempohan mo na gising o lucid. Di ba? Tapos, si Sara, ganun din. Di ba? Lahat ng sasabihin, sabit eh. So ngayon naghahanap sila. Iba, ito, may diferensya rin. Si Harry Roque, problema rin. Kumaga, they are desperate for personalities na gusto nilang ma-elevate. At sadly, wala sila talaga makuha. Kasi nga, how can you justify being for Duterte at this time? Yung level na ganon. Unless nakikinabang ka, di ba? Or yun na nga, hindi mo nakikita yung buong katotohanan. How can you claim to be anti-corruption pero kampi ka sa mga Duterte? Parang ganun lumalabas eh. No? Kung talagang lehitimo na. Matapang sana siya eh. Kasi hindi siya takot magsabi ng mga pangalan, ganun. Pero yun nga, nakita dun sa rally, ang masasabi ko lang din, he lacks conviction. Kasi hindi niya masamahan yung mga nag-rally doon sa Forbes Park nung gabi na yon. Okay, so bago tayo pumunta Sentry sa ICC, ito maisingit ko lang din. Mabilis lang. Itong pagdating kay Kibuloy, 'di ba merong mga moves para siya ay dalhin sa Amerika para panagutin siya sa mga krimen niya doon. Ano bang opinion nyo pagdating kay Kibuloy? Is it better dito lang siya or kapag ni-request ng Amerika, dapat ba nating ipadala? Mas maganda na kung nandoon na siya sa US. Kasi at least maka-cut off na yung, kasi pag dito, pwede kang mabisita regularly, pwede siya makapagbigay ng instructions, yung mga tao niya, pwede niya mai-direct kung anong anti-government activities. Pero pag doon, mahirapan na yung access. At may siya doon eh. Meron siya mga krimen na ginawa doon. Ipapanagot siya doon. Yun lang naman. At biruin mo, kung yung mga DDS, they're even defending Kibuloy. Paano anong depensa dyan? Di ba? Speaking of personalities pala, with the Duterte, so Kibuloy is another one. Tapos, pag tinignan mo yung election results ni Kibuloy, yung mga botante nila sa Mindanao, talagang binoto ito. Despite everything, alam nila na nangre-rape ng mga bata, nagta-traffic ng mga tao. Kumbaga, ano bang bentahin ito? Pero talagang we are dealing with a cult following na very, very dangerous para sa ating lipunan. Okay. Ngayon, punta tayo sa, speaking of pinadala sa ibang bansa, sa usapin ng ICC. Okay? Kasi may mga Pinoy, lalo na yung mga DDS, na para ang daming sinasabi against the ICC. Yung ibang kababayan natin, nagpipiknik pa doon. Di ba? Na nakakasama pa nga kay Digong. Pero Sentry, I want to start. Gusto kong bumalik sa 2016, 2017 para maintindihan nung ilang viewers natin na baka nakalimutan na or baka hindi masyadong aware. Paano ba gumagana itong sistema itong reward system sa Tokhang, sa EJK? Ito yung sila Ruina Garma, di ba? Ito yung mga, paano ba gumagana nung time na yon? At paano nyo natuklasan nung panahon na yon? Simulan natin siguro kung bakit merong ganyan. Ang pinakang source
ko dito ay yung founder ng Davao Death Squad na si Arturo Las Cañas. Okay. Bakit nila sinimulan? So, nung una, inilist siya ni La Duterte, mag-form sila ng Davao Death Squad. Ang pakay nila is to run after petty criminals. Pero ang pinakang gustong gawin ni Duterte noon, magkaroon siya ng parang branding na myth na tipong Punisher, ganito, yun. yung Punisher. Tapos pagka criminal ka o tiwali ka, papatayin ka. Then ando dun yung nasa subconscious, eventually sa mga kalaban niya na. Sa Sa politika. politika, sa negosyo, pati sa mga Media. personal na bagay, media, lahat ng bumabatikas, ganun na. So, nakontrol niya yung Davao. Anong taon ito nung binuo yung 1988. Okay. Nung nahalal siya sa pagka-mayor. So, nag-create siya ng ganun. Parang mafia. Minsan, tutulong sila kunyari sa mga tao, mga ordinary people, para may magiging folk hero. Pero, dun sa mga negosyante, di ba? Nakaka-extort, tapos yung mga kritiko, tinutumba, di ba? Yan sila June Pala. Meron pang isa yung Soto something na broadcaster din, tinumba nila. Doon ngayon, nagkaroon ng chilling effect sa media doon. Hindi ka pwedeng Batikusin. magbatikos. Pero, inaano rin niya. Nilalagyan niya para, nga naman, favorable na ang tingin sa kanya imbis na coercive. Then, nakontrol niya yung Davao City that way. Then, ito na, pumasok itong si Michael Yang. Nag-start sila ng sarili nilang drug cartel. So, ito na ngayon sina Las Cañas. Anong taon tong pumasok ba si Michael Yang? Mga around? Mga early 2000s. Okay. Eventually, yung karibal na mga karibal na drug lord ni La Michael Yang, yun yung pinapatay nila. So ngayon, pinopromote niya yung brand niya na against sa illegal drugs, pero actually pinapatay nila yung Kasi ito nagpa-flourish eh. So eventually, kumbaga, hindi nagagalaw itong cartel ni La Michael Yang. Tapos biglang nagpresidente ngayon. Noong nagpresidente, ito na nga yung Davao template. At yan mismo ang words na ginamit nila Garma. So, kailangan kasi sina Las Cañas, sina Sani Benaventura, mga mga non-commissioned officers. So, they may not be able to handle and operate the National Death Squad. Kaya naghanap sila ng mga opisyal. So, yan na nga, si Garma, ni-recruit niya si Leonardo, at tinuyo nila. Dalawang sangay yung ng national. Isa yung sangay ni kumaga branch ni Bato. So si Duterte yung nagde-declare ng policy na again yung war on drugs, tukhang, papatayin yung mga suspected drug addict. Si Bato yon using the PNP structure. So tapos nag-announce sila, may quota system, si Bato yung taga-kalampag sa mga regional director. Kailangan yung hindi arrested, kung hindi gusto nila body count, yung patay talaga. Yung hinahanap ni Bato, otherwise tatanggalin ka sa pwesto o pagka naman marami kang patay, ipopromote ka. Ganon yung... Bakit ganun ganun parang yung chilling effect na ginawa nila sa Davao? Yes. Gusto din nilang mangyari nationally. Oo. So yun. Then ito, yung branch naman ni Bongo, aside siya sa yung taga-finance nung reward system dito kay Bato, using the PNP, si Bongo, yung special branch nila ni Leonardo, ang hinahabol nila yung mga karibal ni Michael Yang sa national level, yung mga rival triads, yung mga nakakulong na Chinese drug lords sa mga kulungan na. Binoy mo, nakakulong na eh. Pero papatayin nila kasi nag-ooperate pa rin Sa loob ng loob. kulungan. So, kumaga nakakakonsumo sa supply nila. Nung napatay na nila lahat ng domestic supply sa Pilipinas, mga Sabulab, kung ano-ano, in-import na nila. Solo na nila yung supply ng droga using customs. Kaya 'di ba eventually pag
may nahuhuli, pero sa magnetic lifter, wala na. Kahit sinasabi ng PIDEA, yung mga, ano to, mga dogs, mga canines ng PIDEA, sinasabi ni Digong, walang drugs dyan. Kita mo, ina-arbor niya, kino-cover up niya, pagka yung mga shipment nila Michael Yang. Pero ang dami pang nakalusot. So, tumaas yung presyo ng drugs kasi yung supply sila na lang eh. O di ngayon, solo nila yung proceeds ng illegal drugs. Naikalat ba buong Luzon, buong bansa? Buong bansa yan. Buong bansa. So, meron na silang mga distribution system. Okay. Kaya yan, pinatay itong sina Espinosa, sila Odicta, kasi ibang grupo. triad, ibang grupo yung ano noon. So eventually, nag-set up sila ng mga sarili nilang system, ng sarili nilang kartel. So makita mo, habang ginagawa nila itong branch ni Bongo na pinapatay yung mga, yung rival drug lords, ito naman sila Bato, ito naman yung chilling effect sa lahat. Sa national level, pinakulong nila si De Lima. 'Di ba? Sa may pinatay na congressman, mayor, kumbaga sinasampulan, kaya nobody can move, walang makaimik. Nung wala na makaimik, pati media, 'di ba? Sinong sinake down yung ABS-CBN, yung Inquirer, Rappler, parang lahat ng pwedeng magsalita. Ganon. Kaya ganon yung society natin during at least the first 3 years ni Duterte. Kaya they got away with a lot of things. Eventually, takot na. Biruin mo, nung pandemic, kahit naharapan na yung nakawan, lantaran, wala makapagreklamo. Sa Senate, co-opted yung mga senador kasi wala na eh. Nung kinulong si Senator De Lima, kumaga, ako na lang yung solo voice, wala naman akong committee chairmanship. Biruin mo, sa kahit na investigasyon, bibigyan lang ako ng 10 minutes. 5 minutes, tapos may extension, 10 minutes lang, tapos hindi ka na makaulit makatanong. Wala nang espasyo. So, tinitindigan. So, nakita nila, was a problem. Gusto nila akong papatay, gusto nila akong pakulong. Eventually, ganyan. Pinagdaanan nyo lahat yun. Pinagdaanan. So anyway, yung time na yan, we had nowhere to go. Hundreds are being killed every day. So, ito na ngayon yung ICC. Some people approached me and suggested itong ICC route. So, anong taon ito? 2017? Late 2016. Late 2016. Kasi grabe yung patayan. So, we tried investigating sa Senate. We whitewash. Di kami makaporma. Tinanggal nga si Senator De Lima as chairman eh. Di ba? So, makita mo yung mga saagutan nun. So, that was a situation. We had nowhere to go. Ang last measure natin was impeachment. Kasi you cannot prosecute the president dito sa Pilipinas kasi may immunity from suit. So we filed the impeachment. Si Congressman Gary Alejano sa Congress. Gary Alejano, yung Magdalo Party List, pinatay kaagad ni Railroad in 2 weeks. So that's it. We have exhausted all means dito. Kaya final na natin sa ICC. Kasi yun ang disenyo ng ICC. Pagka ang domestic courts mo are not willing or unable to prosecute yung mga salarin, ibig sabihin nun, sila yung court of last resort. Ngayon, nung time na yun, sinong piskal, anong mag-investigate? Pa lang nga eh, NBI whitewashed na, DOJ whitewashed, Senate, wala talaga. Yun. Iba lang kasi yung pinepedel nila na, functioning naman yung justice system dito. Tama. For people like you and me. Di ba? Pero yung mga malalaking tao, biri mo, ba't hindi nyo nga makasuhan sinasabi lang, ba't hindi daw ako magkaso kay Duterte? Hindi ako party of interest. Ibabasura lang yung kaso ko kasi pagka crimes against humanity, systematic, ipuprove mo yan, grabing datos na kailangan mo. Yung hindi lang biktima. Pagka isang biktima ang magpa-file, naman ebidensya niya abot doon? Murder ang ipa-file niya doon sa mga police concerned. So, iba yung crimes against humanity kasi mastermind yung abuti mo. So, it cannot be done.
Oo. So, kaya natin dinala doon. Final doon. Tapos yung mga pamilya, kailan sila, 'di ba may mga nag-file din ng mga sumunod na lang sila Yes, after. sumunod. So, Nung una, di kami lang, until sinasabi nga nila, wala yan, walang mangyari. Eventually, nag-declare yung ICC na sisimula namin yung preliminary examination. So nakita nilang merong basis. So doon na ngayon nagsunuran yung ibang That was a year after. a year after na doon na 2018 umano na yung yun. mga, Oo. yung mga pamilya. Yun, I 2018. got the chance na, I think last year, to speak with some of the families. Yung trauma nila, ibang klase. Yun ang hindi masyadong nagiget siguro nung mga ordinaryong, pag napapanood mo lang sa news, makikita mo lang yung bilang, libo-libo pinatay. Pero yung mga individual families, na mga may hirap to, mga nakatira sa mga informal settlers, yung family member nila, parang hayop yun ang masakit Yung papasok sa bahay mo, kukunin, papalabasin kayo, tapos pag balik mo, nakabulagta na. Yeah. Tapos sabi nga ni Secretary Boying noon, di ba, yung sa death certificate nila, iba nakalagay. Hindi yung actual na cause of death na binaril, di ba? Iba yung, so yung epekto niya doon sa mga pamilya hanggang ngayon, ramdam ko Yun. Kaya nga yung iba na nagsasabi, nung panahon ni Duterte, pwede kang maglakad-lakad daw, sabi ni Magalong. Sabi ko, subukan niya ngayon sa Caloocan. Nakita mo, di ba, magkasama tayo ng campaign. Doon sa Caloocan, sa mga depressed areas, walang lumalabas doon ng gabi. Kasi pag lumabas ka, makursunadahan ka, tumba ka, kagaya ni Kian de los Santos and a few others, di ba? Kasi kota naghahanap ng kota. They were living in fear. Tapos yung sinasabi mo, na yung pumapasok sa bahay, talagang literal sinisipa yung pinto para babarilin nila. Kaya alam mong ginawa dun sa nakita ko yan nung campaign, yung karamihan ng mga bahay doon kahit sa mga depressed areas, talagang may mga kandado, talagang nilalak nila para hindi mahirapan pumasok ng bahay. At ganun yung naging environment. Literally living in fear yung mga takot na takot silang lumabas at sila mismo yung magiging biktima kahit hindi sila addict, hindi sila involved sa kahit na yun lang dahil sa quota system. Itong quota system, for example, kunyari sa Caloocan na lang, for example, ilan yung kailangan nilang doon sa quota, tapos magkano yung kanilang nakukuha? May idea ko yung nasa ilan, tsaka usually magkano yung natatanggap per patay? Ito, based na dun sa mga nakakalap natin ng mga ebidensya, sa mga testigo, kada ulo nun 10,000. Ang binababa. Pero 20,000 ang singil nila. So, sabihin may kumakatkong pa. May kumakaltas. Tapos, yung quota, actually, hindi naman siya, hindi naman yung fixed number. Kinakalampag lang kasi ni Bato. Okay. Produce kayo ng body count, hindi yung arestado. Hindi exact number. Hindi arestado. Basta dapat meron. Basta't meron. So nangangalampag ngayon yung sila na ngayon nag-i-impose. Yung iba naman, yung mga, kumbaga may mga pulis na talagang, kasi biruin mo, kada ulo, 10,000. Pumapatay sila 5 ulo kada isang gabi, di 50,000. Sa isang buwan yun. Hati-hati pa sila kung tatlo silang. Pero, di ba, 50,000 sa isang gabi. Tapos sa isang buwan, 1.5 million yun. Tapos kung kaaway mo pa, kung mayroon silang kaaway siguro, pwede na lang palabasin na lahat na anything na kahit nga makursunadahan ka na lang Kasi kailangan lang pumatay. Biruin mo, 10,000. Yung iba nga, inaano na nila, ina-outsource nila, sinasubcon. Na tipong sabihin ng pulis, sige, kuha siya ng asset, ikaw pumatay, bigyan kita 5,000. So meron na siyang 5,000. Kasi 10,000 bibigay sa kanya, 5,000 bibigay doon, hindi siya pa rin gagawa ng trabaho. Marami yan. Hindi lang ito yung nanlaban. Yung nanlaban, ito yung police operation. 6,000 ang sinasabi nilang napatay dyan. Yun yung recorded. Recorded. Yung may papel yun. Yun yung police operations. Meron yung homicides under investigation. Ito yung mga nakabulagta na lang sa bangketa, yung mga wag tularan, yung mga packaging tape. Yun ang umabot ng 20,000+.
At ano yan ang nung end of 2017, dineclare ng ano yan, ng gobyerno na accomplishment. Accomplishment yung deaths under investigation, 16,000 nung time na yon. 16. 16. So 4,000 yung ano nun, yung mga nanlaban. So mga 20 plus thousand yung dineclare nila nung end of 2017. Kaya nga, uabot siya ng 30,000 kasi the whole of 2018 and beyond, yun ang estimates. So, ganun yung nagiging sistema nun. So, dalawang sangay, ito, panakot sa lipunan at sa iba't ibang, civil society, church, pati church, binantaan civil society, media, mga politiko, senado, lahat. Tapos itong kabila, para patayin yung mga karibal. So, dalawang siya. Kasi naalala ko din, I think, panahon na ito ni Marcos, may nahuling warehouse. Na-vlog ko to May nahuling warehouse sa may Mexico, Pampanga. I think Empire 999 yung korporasyon na nahuli doon kung saan merong mga 2.6 billion worth ng illegal substance yung nandun. Tapos yung mga incorporators ng mga korporasyon na ito, parang nag-i-intersect doon sa ibang mga korporasyon na related kay Michael Yang, yung mga Pharmaly, yung mga Pati Pogo, di ba? Pati Pogo. So, yun na nga. Kasi yun yung partner nila. So, nag-diversify na sila. From being solely a distributor ng illegal drugs, nag-diversify. Nag-Pharmaly kasi windfall yung sa pandemic. Grabe yung pera, gina-justify nila. Minimal ang checks and balances para na-maximize nila yung pagnakaw. Then yung Pogo, yun din. Kumbaga, talagang ito napaka-obvious na Grabe, lahat ng illegal. Lahat ng illegal, talagang sobra. Tapos sasabihin nyo na nung panahon ni Duterte, parang paraiso. Huwag nyo kami lokohin kasi buhay na kami noon. Kumbaga, maloloko nyo yung mga panatiko nyo, pero kami hindi. Minumulat namin yung mga taong hindi pamulat. Yun. Grabe pala. So bakit inabot Sentry ng so 2017 nag-file kayo 1 year yung mga pamilya. Ganun ba talaga usually inaabot pag yung sa ICC pag titignan yung isang kaso if they are going to kumaga papunta sa trial? Yeah. Doon mo kasi makita na yung ICC, metikuloso sila sa ebidensya, sa kanilang investigasyon. Hindi pwedeng kunyari, kalaban mo lang sa politika, pa-file mo ng kaso sa ICC, ina-expect mo, actionan sila, dudukutin yung kalaban mo. Hindi ganon. Sa kanila, tinitingnan nila yung threshold nila ng evidence. Alam mo, kung dito, probable cause, sa kanila, certainty of conviction. Pagka nag-issue sila ng warrant, ibig sabihin nun, they have enough evidence to secure a conviction. Ganong kataas. Kaya nga, doon nga sa mga kababayan natin na nagsisimpat siya kay Digong, hindi po siya i-issuehan ng warrant of arrest ng ICC kung walang ebidensya. Hindi po ako pwedeng gumawa ng ebidensya o sabihin, itong mga testigo, mga fake, hindi. Nagkakandak po sila ng sarili nilang investigasyon. Malalim ang kanilang ang pagsisiyasat nila. Ito, Sentry, of course, punta na tayo doon sa this year. This year lang ba? Parang dami nangyari this year. Yung, nung actual na araw na itong si Digong, parang hirap paniwalaan Kasi for the longest sinasabi sa news, nasasabi ninyo, tsaka ng mga iba, o parating na yung warrant ng ICC, parating na, nausog. Nung actual na araw na dumating na, parang hirap paniwalaan na ito na. O tapos, umuwi siya from Hong Kong, inaresto. Ito matanong ko lang, as someone na nakalaban nyo for how many years and nakita nyo yung mga injustice na ginawa. Tapos naalala ko nun, merong Senate hearing na may video na panood ako, sinabi nyo, binalaan nyo siya na Duterte, pag baba mo sa kapangyarihan, ipapakulong kita. Naalala ko may video kayong lumabas na ganun Tapos yung actual na day na yun na, sa aeroplano, dinala sa The Hague. Anong naramdaman nyo personally? It was a big relief, no? Kasi talagang mahaba ang pinagdaanan dito. Talagang grabe ang sakripisyo. Imagine mo, I was just
an advocate dito. Pero yun nga, yung na-mention mo kanina, yung mga pamilya ng mga biktima, na tipo akala nila, wala, ganun-ganun na lang, quits lang, di ba? Pinatay yung kaanak nila, harapan, quits. So ito na to. It's a, kumbaga, first step dun sa long process na hustisya na hinahangad nila. Ako naman, finally, yung isang gusto kong ma-achieve dito, para maging cautionary tale, magtanda ito, maging palatandaan sa mga politiko, sa mga magiging presidente in the future, na huwag nyo naman patayin yung mga yung mga constituente nyo, kasi pinagtiwalaan niya kayo, binoto kayo para iangat sila sa kabuhayan nila. Tapos, baliktad yung gagawin mo. Hindi yon, hindi dapat yon. So, ito na ngayon. Kung gagawin nyo yan, you have a Duterte. You have to pay the price. No? Yeah. Yung huli kayong pumunta sa Dahig, ba't nga pala kayo, anong ginawa nyo nung huling bisita nyo? And yung iba, sinasabi na nasilip nyo si Digong. Nakita nyo ba si Digong personally doon sa Dahig? Sa kanyang selda o sa kanyang pinagtutuluyan? Ako naimbitehan ako ng ICC, kaya ako napunta doon. Pero marami akong mga engagements sa the Netherlands. Okay. So, marami akong ibang events. Yung sa ICC, isa lang yon. Ngayon, to answer your question, hindi ko nakita si Digong doon. At hindi rin niya ako nakita. Kasi una-una, for sure, ayaw naman din namin magkita. Okay. Diba? Ayoko So, huling sa makita. pagkikita nyo yung Senate hearing, yung papaluin kayo, yun na yung diba? huli. Oo. Oo. So, ganun yun. I don't have any interest to check on him kasi alam ko na ang ICC, ang the Netherlands, talagang they will make sure na alaga si Duterte. Hindi nila yan mamaltratuhin. Hindi yan kagaya ng mga kulungan dito, ha. Kwarto po yung kay Duterte. Meron siyang CR na sarili for privacy. Kama niya, malambot. Meron siyang heater para hindi malamig. Meron silang kusina doon, library, may gym, may tennis court. Talagang komportable ito. Kasi yun nga, may presumption of innocence. Kaya lang naman sila dinedetain doon para siguraduhin hindi na makapag gawa pa ng krimen or na tipong kung nasa labas yung ibang kunyari tyrant ka, pwede mong mapatay yung mga ibang testigo, di ba? Ganon. So, yun lang yung purpose nila doon. Pero, to deprive him of temporary liberty. Pero, alagang-alaga sila doon. Ito, nababanggit nyo din sa ibang interview, pero isang sa knowledge na nakukuha nyo or na info na nakukuha nyo, gaano ka soon para doon sa mga next batch ng mga warrant? Diba, nasabi, lumabas yung pangalan ni Bato, ni Senator Bongo. So, kailan kaya ito mangyayari at gaano kadami yung posibleng sumama kay Digong sa ICC? Base po sa impormasyon na nakalap ko, yung kay Bato mauuna yan. So, let's just say waiting game na lang yan. Waiting game. Ang latest niyan, siguro, basta waiting game na lang siya. Ngayon si Bongo, baka early next year, first quarter next year, mga ganon. Yan. At sa pagkakaalam ko, silang dalawa na lang. Kung meron bang pangatlo, baka si Albayalde yan. Okay. Pero wala na. Kasi nga masyado mataas yung threshold nila ng evidence. Okay. Ako, personally, I would want ilan yung nasama doon sa lahat ng mga 28 lahat yun Pero iba yung ICC, iba yung level nila. Kaya talagang pag na-issue ng warrant, siguradong sandamakmak na yung ebidensya laban sa kanila. Okay. Yun, abangan natin yun kung paglabas ng warrant, syempre, kung how the Philippine government would respond, how the Senate would respond, kung pagdating dun sa mga warrant tayo. Kayo ba tingin nyo, si Pangulong Marcos, how will he handle, kasi nakita natin yung yung naging backlash nung ilang mga supporters ni Digong nung naaresto siya. How do you think he will handle pagdating ng mga next batch ng mga warrants? I think nagka-backlash yun for one major reason. Hinayaan yun si Kitty Duterte mag-livestream all throughout na nandun sa holding area. Kung wala yun, they wouldn't have seen yung mga Kasi magaling magdrama yan si Digong di ba? Pahiga-higa siya doon sa sopa, tapos may oxygen, kahit hindi nakasuksok, di ba? Nakita yun.
performative politics yung kay Digong, and he mastered it. Kaya yung mga Pilipino, unang-una maawi na. Tapos lalo na yung kanyang mga diehard supporters, edi lalo na silang nagingit-ngit. But they should know better than they should learn from that first experience. Kaya ngayon dapat suwabe na lang. Yung tipong gigising ka lang, ando doon na si bato sa dahig. Okay. Parang gano'n. Yun nga, baka di natin, any day now, any month now, baka biglang ganun na lang yung mangyari. Okay, so punta naman tayo ngayon, Sentry. Okay, so yun yung sa ICC. Of course, ilang taon na lang, parang ilang tumbling na lang, election season na naman ulit, 2028 na, magpapalit na tayo ng presidente sa Malacanang. Ang tatanungin ko lang, if you are on the side, if you are nasa admin, kung ikaw yung ayun, sila Pangulong Bongbong Marcos, ano ang magandang strategy nyo going to 2028? Syempre, kasama na doon is to prevent yung mga Dutertes na makabalik na that will undermine lahat ng mga na-accomplish mo sa term mo. So, kung nasa sapatos kayo ng admin, what do you think is the best strategy that they should do? I think the best strategy is to isolate the Dutertes. So, meaning, lahat ng mga non-Duterte supporters, yun yung i-forge mo ng coalition. Okay. Kasi it's the interest of our democracy na hindi makabalik sa pwesto sila Duterte, no? Ito lang para ma-envision nyo. Imagine niyo si Sara. Sara ang presidente. Nakita nyo yun, yung may black, yung background niya, nagmumura siya sa lahat. Papatayin niya dito, ganito, pupugutan niya. Imagine giving the powers of the presidency sa ganyang klaseng tao, no? Psychologically unstable. Tapos ang speaker niyan, immediately si Pulong yan. O nakita niyo yung video ni Pulong, saksakin niya yan, no? Tapos si Baste, malamang baka DILG yan. So yan yun. Then 6 years of that, assuming may gobyerno pang buhay, you will now have Pulong as president. Speaker mo si Sara, si Baste, DILG pa rin. Then 6 years after, you'll have Baste as president. Tapos mag-ikot-ikot lang sila hanggang kay Kitty yan. So imagine niyo. Ngayon, kung tagahanga ka ni Duterte, papalakpak ka, di ba? Kahit na, ito sabi ko nga dun sa mga Duterte supporters sa Caloocan, umasenso ba kayo nung panahon ni Duterte? Hindi, di ba naghahanap nga kayo ng ayuda, makakain man lang, di ba nagbibigay nun yung mga kasi nga, as in literal na gutom. Ganun ang mangyari. Si Duterte pa yun. Lalo na itong mga anak na may mga, may mga diferensya din. So, ako ayoko nun. Kaya, pipilitin ko na, sige, magsanib-sanib na lahat ng pwersang hindi Duterte at ito na. Laban na natin to, magkaisa tayo kasi we don't want that. Of course, you are very open na kung kayo tatanungin, kung kayo do you prefer Senator Risa Hontiveros as a potential na tatakbo for president, standard bearer. So, ito ang tanong ko what would President Risa Hontiveros admin look like? Diba? Anong magiging kaibahan kapag si Risa Hontiveros kunyari yung maging president? What would that look like? Okay. May sinasabi ako palagi, di ba? The way you acquire power will define how you will use it. So kung ma-acquire niya yung presidency through a coalition, kailangan ganun din yung magiging niya, na tipong okay, kasi alam nyo to si Senator Risa, yan yung aktivista yan siya nung una, pero liliwanagin ko, hindi yan siya komunista, is social democrat siya, which is basically an enemy of the communists. Marami lang hindi nakakaintindi nun. Pero anyway, so nung martial law, nung first Marcos administration, siya aktivista siya noon. So, kaya meron siyang mga ganong hugot din against the Marcoses. Pero, kung magkakaroon ng coalition,
she will have to let go of that. Not really forget it, but hindi mo pwedeng bubuksan na every now and then yun. Na tipong kailangan forward-looking yung administrasyon. Forward-looking reforms, ayusin yung bansa. Ganon. And may track record si Senator Risa for that. Wala siyang bahid, no, ng korupsyon. Nakita mo how aggressive she is in pursuing yung mga mga issues na ina-advocate niya. Hinabol niya itong sina Kay Buloy, sila Senyor Aguila, itong si Alice Guo, 'di ba, yung mga pogo. Kumbaga, makita mo. May political will. May political will kahit na siya, the way she's doing it, nakita mo malumanay pa rin, 'di ba? Oo. So, hindi brusko. Kumbaga, mapagkakatiwalaan mo to ng kapangyarihan na sigurado kang hindi niya abusuhin. Pero, kung kailangan niya ma-reach out yung base ng mga Marcoses, kailangan wag mo nang uungkat-ungkatin yung the first Marcos administration. And I think, tama na rin na i-set aside yon. Kasi it was already written sa history books anyway. Hindi na natin kailangang kalkalin. For example, yung nangyari ng panahon ni Quezon, bang panahon ni Aguinaldo, parang hindi yun hindi ganun ka-productive yun. It may be important, and I know it's important for some, yung mga naging biktima nung martial law, but for the sake of the greater good and national interest, maging forward-looking tayo. Ayusin natin. Mag-reach out sa iba't ibang sektor para ayusin natin yung bansa at siguraduhin natin hindi makabalik sa pwesto itong mga Duterte. Ganun lang yun. Okay. And ito, final question ko, Sentry. Ano ang future na plano? Una for the Magdalo, yung iyong grupo. Of course, I got the privilege and pleasure of meeting a lot of the members ng Magdalo nung nakaraang eleksyon. And kayo, personally, what's in store in the future for Sentry? Okay. By the way, Mark, mapapansin mo, the way I pronounce yung name ng grupo namin is Magdalo. Magdalo. No? So, because gusto namin i-differentiate from the Magdalo nila Aguinaldo nung panahon ng revolusyon, ayaw natin magkaroon ng historical appropriation kasi we don't have any links with the original Magdalo. So, itong Magdalo, buo pa rin siya. It may not be participating anymore sa party list system. Pero yung social change na hinahanap natin, ganun pa rin yung advokasya. As for myself, I'm not inclined to run sa itong darating na halalan. Pero tutulungan ko yung mapipili natin na presidential candidate. Kasi this is very, very important for our country. Ngayon, kung hindi si Senator Risa yung magiging kandidato, most likely tatakbo ako ng Caloocan. Okay. Ganon yung options available. We're not closing any doors, pero yun, it's either tumulong sa national kay Senator Risa, or baka sa Caloocan. Sorry, may singit pa ako sa tanong. Kasi may isa kang post na tungkol sa, kasi sinasabi nila, ang criticism sa'yo, hindi ka daw nakikialam sa flood control, puro Duterte. Pero nag-post ka nung isang araw, yung flood control sa Caloocan. Kasi nakita ko din, grabe yung baha Nakapunta ako nun, ilang bagyo, lagpas tao, basta sobrang grabe yung baha, nasa mga evacuation yung mga taga Caloocan. Ano po ba ang tungkol doon sa flood control sa Caloocan? Kasi sinasabi niyo sa post. Actually, yung ifa-file ko na case kay Bongo, konektado yun. Okay. So, dalawa sila ni Duterte ng plan. Kasi nga sa kanila nagsimula yun. Okay. Dito sa Caloocan ngayon, we're in the process of investigating and eventually collating everything. Tapos, kasi ganun din yung naging modus. Pinagkakitaan din talaga. Kaya, malalim ang alam mo kung if I only have the time and the resources, yung sa Davao, ako mag-imbestiga dun Kaso, I'm not in office anymore. So, within my sphere na lang, within my capacity. So, ito yung ginagawa natin. Yeah. Okay. Thank you very much, Sentry. Yun, ako, I'm really happy to see you. And of course, gusto ko na sabihin, nung nakaraang campaign, I had, of course, isa sa mga
masayang experience ko noon ay yung sumama sa iyong kampanya at nakilala kita, and all I could say is you are a man of integrity at merong paninindigan. So maraming salamat for joining us dito sa ating podcast. Maraming salamat, Mark. Thank you. So guys, see you po sa next episode ng Models of Manila Podcast. Thank you for watching.